maintenance lang natin, yung $50, wala na pong ibang Oo. maintenance dito. Sabi nga ni sir kung yung puhunan nga, wala ka ngang inilalabas na puhunan, maintenance pa. Puhunan, hindi mo ba yun Tama, nakuha, tama. sir? Logic lang. Wala kang puhunan eh. Maintenance pa meron. Oo. My goodness. Tama po. Thank you so much. Galawin natin ito. Sir, kaya yung mga bumibili sa'yo sa Atomy, gawin mo ng mga F3 yan. Sabihan mo sila, kaysa piso ginagamit nyo, wala nang bumabalik na malaki sa inyo. Dito, may inaasahan kang itinanim. Pagdating ng panahon, magiging manggayan. At makikita nila yung beauty. Kaya nga ako gusto kong kausapin mga CEO ng company na kaysa gumamit kayo ng piso, pwede gamitin nyo na lang yung F3 as mode of payment. Lalaki pa yung company, lalaki din yung member, lalaki lahat. Lahat tayo lalaki, masaya tayo lahat. Ang gagamitin mo lang na mode of payment si F3. Super. Tama. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Hello, andyan pa ba Ibabalik ko Sir na ulit Mark? kay Sir Mark. Baka may gusto magtanong dyan. Ikaw, Sir Sir Joseph, Mark. kami sasabihin ka. May tatanong lang ako. Sir Mark. Apo. Yung halimbawa, yung maintenance natin, yung token na $50 dun sa account natin. Ngayon, halimbawa, ginamit yung $50 na yun na token, ibinili ng produkto. Pwede ba yun magagamit? Yung ating payout, sir, sabay na rin, hindi mo magagawa kapag less than $50 na yung balance mo. Kaya dapat doon lang yun. Kasi Doon lang siya magkakaroon na. yung payout. Halimbawa, may earning ka na paying, halimbawa, $100. Hindi mo makukuha yung $100 mo dahil ang requirement natin, hindi mo na met. Pero pagka nilagyan ulit yun ng $50, pwede na siyang ilabas yung Apo. kita. Oo, ganun po. Bali, kung din lang siya, parang hindi lang siya makakapag-withdraw kung walang maintenance na $50 doon sa account. Apo, kasi kwan po yun, sir. Ang $50 natin is cash band, proof of work, na active ka talaga sa community. Oo, pero pagka nakumpleto na siya, kung mayroon kang ika-cash out, may ka-cash out din. Apo. Okay lang. Ngayon, ganun, halimbawa naman, doon sa binili ko siya ng product, yung nasa wallet ko, kulang siya ng $50. Ngayon, nagamit ko siya sa proof of works ko na pagbili. Meron ba pa rin ba na magiging income pa rin ako doon sa, may papasok pa rin ako sa 2.5 na maiwan doon sa global poll? Apo, sir, as long as yung sale nangyayari doon sa baba mo. Doon sa downlight. Nag-e-echo. Isa yung monitor. Okay, po yung isang monitor. Pagka nakumpleto ko na yung $5, may income na ako, hindi ko lang siya may withdraw. Dahil hindi ako nakumpleto na $50 doon sa account ko. Apo. Pero nandun pa rin yung $5, nakatenga lang siya. Hindi siya mawala. Hindi yun, walang tapon dito, sir, ha? Wala tayong tatapon na sales dito kasi yun yung masakit sa ibang company. Hindi ka ipipay out kapag hindi mo na-met yung mga requirements dito. Lahat aakyat yan. Nga lang, pagdating sa withdrawal, kailangan mo talaga may $50. Yun lang ang magiging problema doon. Pero andun pa rin yung $5 na ika-cash out ko sana. Kaso di ko siya may cash out kasi wala akong kumpleto na $50. Apo. Yung requirement. Hindi siya mawawala. Hindi po.
Pagka tumaas ang token, tumataas pa rin yung $5 na kinikita ko. Apo. The concept of decentralization. Ngayon, yung token ko na halimbawa, $30 lang yung nasa token ko na account. Ngayon hindi ko siya may cash out yung lumalaking kita ko doon sa doon sa proof of work ko na pagbili-bili. Pag naging $50 na yung account ko, pwede ko na siyang i-cash out. Exactly. Apo. Okay. Kasi magiging magiging malaki yung value ng token natin habang tumatagal kaya nga lang hintayin ko yung paglaki niya. Apo. Dahil kaya kasi yung iba nga katulad ng walang $50 nakabili ngayon ng token. Nakabili ngayon ng token kulang yung pera niya. Yun ang. Marketing natin. Oo. Pag yan ang enjoy na tao, 100% kalayaan makakasali natin. Yan yung pinakasali sa bawat isa. Subukan. Para makita natin sabi natin kalayaan kasi hanggang hindi natin practice baga hindi natin makikita. Kailangan talaga activity. Oo, kaya pinag-aralan ko kasi yung proof of work saka yung mining. Kung paano nangyayari yun. Kaya nag-aaral ako sa YouTube. Kay YouTube kasi teacher ko Ngayon, wala akong pera. Ngayon mababa pa yung token. Pero pwede ko naman siyang gamitin na parang pang-mining ba, ganun. Na tumataas yung value. Kaya ang ginagawa ko ngayon, nagbabuy in sell ako sa sarili ko. Yung sarili ko, saka yung asawa ko, tinay ko muna. Nakita ko, mayroon siyang, nakapunta doon na $2.5 yun. $2 at saka 0.7 ata yun. Dahil yun sa value ng binili ko, saka doon sa base ko, meron din. Ganon, kaya natanong ko yun. Ngayon, sabi mo nung kasi pagka $50 na, pwede nang kumita yun ng $5 o 2.5. Saan po kayo nag-start sa binary? Hindi, sa lang muna, sa 2.5. Ay, okay. Sa 2.5 ay. Apo. Tandaan ko natin, sir, yung 2.5 natin. 5% po yung traditional buying. 2.5% sa buyer. Oo. Kasi ako Ngayon, kaka-accumulate yun na kapag 3,000 ka na, $50, that's the time na mayroon kang 5% na mapupunta doon sa global pool. Doon sa natin sa duck farming natin. Oo. Yun, ganun po. 2.5% sa buyer, 2.5% sa iyo as seller. Ganun po. Ano yun ba? Hindi automatic na pupunta pa lang sa duck farming? O... Hindi, kasi ganito sir. Yung duck farming natin, mag-contribute tayo doon. Pag once na nakapag-portray tayo ng $50. Oo. Yun. Saka ngayon, magkakaroon ng Saan naman manggagaling yung $5 na pwedeng i-cash out? Ayun, doon sa group sir. Doon sa group sir ng F3 natin. Computation ng cryptocurrency. Decentralization. Ay, iba yung pupunta sa duck farming. Yun na po yun. Ay, kasama rin yun. Apo.
Magkano na po nabili mo sa traditional buy-in? Hindi, bumili lang ako ng 165 pesos eh. Dahil hindi ko 165 pa kabisado. ba? Dahil nga pinag-aaralan ko pa lang yung magbabuy and sell. Opo, 165 pesos divided by 58. $2 pa lang yun. Oh, may $2 na mahigit. 2.70 yata yun. Oo, nasa kanya. Na naka-record. Apo. Eh kaso yung ginamit ko kasi yung pera ko sa account ko eh. Apo. Parang ipinasa ko lang sa account ng misis ko. Apo. Ganun. Ganun po yun. Ngayon sir, dyan magbabago ng duck farming sa pinamili nyo. Pag umabot tayo ng 3,000, that's the time na magkakaroon ka ng global hold on sa duck farming. Ganun din yung misis ko. Apo, as a buyer. Parang sabay kami, nagkakasabay. Correct. Di pwede rin pala kami na mag-exchange para kami nag-exchange. Apo. Bumibili Pwede siya yan. sa akin, bumibili ako sa kanya. Correct. Kasi yun Subukan nyo sir abutin ng kwan. Subukan nyo abutin ng 3,000. Oo, kasi yun gano'n ang kuwang ko na, gano'n yung sistema na parang gagawin ko eh. Tapos ngayon, pagka nalagyan ko na yung mga anak ko, kami na lang nagbibilihan, parang nagmamining kami. Apo. Tapos pag tumataas yung, parang gano'n yung ginagawa ko sistema eh. Kwento ko sa inyo. Yung isang seller dito, nung nagsimula kami sa market, yung 3,000 niya, naglakay siya nag-sold siya ng 6,000. Oo. Sir, So yung pinag-ibigay ko doon, sa 6,000 yan, 150 pesos. Yung 150 pesos niya ngayon na contribution doon sa duck farming, ngayon na umabot na ng 6,000. 150 pesos to 6,000. Ganon ang nangyari. Hello. Yan yung nakatubok na ng ating farming, ng ating duck farming na 2.5%. So yung algorithm ng cryptocurrency ng F3, yung 150 na umabot na 6,000. Tapos hindi na bumababa yun, tumataas pa rin pagka tumaas yung token. Hindi. Depende pa rin sa market value ng ating F3. Pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Kasi real time yan eh. Apo. Kaya nagkaroon ako ng kaisipang ganun, nung nagkuhan kayo, peer-to-peer kayo ng tungkol sa pagbili ng load, tapos GCash ang ginamit nyo. Pinasaka kayo ng GCash, binalik nyo rin yung token. Apo. Ganun. Nag-peer-to-peer kayo. Kaso yung product, hindi naman kinuha. Wala naman nakuha ang product. Parang picture-picture lang. Ganun. Kaya nagkaroon ako ng kaunawan na kaisipan na pwede palang picture-picture to Parang transaction lang sabi ko. Kaya Hello, Sir Jojo. Actually, nagkaroon talaga ng service load. Ang nangyari, bumili siya ng 1,000. Pinadaan ngayon kay Sir Mark. Pagkatapos, binayad sa akin. Then, ang nangyari, yung 1,000 load, pinadala ko naman doon sa bumili ng 1,000 load wallet. Talagang may nangyaring transaction. Pero yung sinasabi nyong pwede naman gawin muna for the meantime. Pwede yun nasa isip mo. Pero yung ginawa namin ni Sir Mark with Sir Miguel, Richard, meron talaga na ang kapalit load. Opo. Kaya lahat ng gagawin natin, yung nasa isip mo ngayon na pwede naman pala gamitin mo na for the meantime, for the presentation, at kapatunayan na talagang working yung app, pwedeng gawin mo yung ginagawa mo. Hello sir. Yes sir.
Ganito, ipapakita ko sa'yo, yung duck farming na sinasabi. Nakita mo itong duck value? Oo. Yan. Wala ka pang ganyan. Itong may duck value, USDT Hindi, value, wala ka pang record na ganyan. Wala pa. Nakikita ko lang yan palagi. Hanggat hindi ka nagbabayad sa global pool, wala kang value ng duck farming. So, wala ka rin global pool, wala ka rin makuha. May nakikita ako sa pag binubuksan ko yung wallet ko na ganyan eh. Opo, pero yun, sir. Tumaas yung value ng kwan. Nung Dito, sir, ang contribution mo, sir. Makikita mo yan dyan sa may duck value. Pag may value na yung duck mo, ibig sabihin, kasali ka na sa global pool. Yang sa'yo dyan, wala pa yan. Oo, Kung papansin mo itong may duck value, pero zero yan dyan lahat. pagka yung binubuksan yung duck farming, wala pa. Dito sa wallet natin. Oo. Yan. Bago ka yan, pag nakapag-submit ka na 2.5% mo as a seller, doon sa asawa mo, 2.5% as a buyer. Apo. May lalabas diyan sa duck farming. May duck. Diyan po sa may duck. May lalabas. Apo. Na, ito katulad dito sa akin. Ang Hindi ko sa pa akin kasi ay binuksan eh. 7,44,817 FT. Oo. Yan yung ating value ng dating duck. Oo. Na sa ngayon, dalang na. Nagsimula yan ako para 100 pesos lang. Yung sinabi ko naman yung kanina kasi na picture lang. Kasi sa ako, sarili ko lang eh. Kasi nga, yung sarili ko eh. Totoo yun, sir. Totoo yun. Pero may transaction ako. Nakikita ko yung transaction na meron kami transaction na nangyari. Totoo yun. Doon mismo na nasa blockchain, sa ledger yon makikita. Totoo yun. Nagpalitan kami. Kaso yung produkto, hindi na makikita yon ng tao kasi nasa akin eh, nasa business ko eh. Ano mang gawin namin sa produkto namin, wala nang kwan doon. Correct. Kung hindi na may picture yun sa ginagawa namin transaksyon. Kasi hindi naman na nakikita yun eh, kung ano yung mga ginawa namin, palitan kami ng produkto eh. Pero yung transaksyon, nandyan talaga. Ganon. Kaya napansin ko na transaksyon lang yung importante na makita para tataas kaya yung value ng token nito. Sabi ko sa isip ko. Kaya ako nag-inventory na yun ng sarili ko ba. Exactly. Ngayon, sir, base dyan sa transaction nyo, pag umabot mo ng 3,000, that's the time na mag-contribute na kayo ng 2.5%. Ayun. Kaya, niisip ko, ayos to sabi ko. Kasi nga, pag lumaki na at may kita na ako, yung kita ko lang ipapagulong ko, tapos bibili ko ulit. Apo. Ganon. Yung nasa pangunawa ko. Nga po. Apo. Magkano pinakabote? Kaya yung sabi ko, pag may pera ko, paluluwal ko lang yung mga ibang tao na invite ko eh. Tapos ngayon eh, ako ang gagawa ng parang para kumita rin sila eh. Parang ganun yung inisip ko eh. Apo. Ganun, para matulungan ko sila. 13. Nagbebenta pa ako kasi nagbebenta tapos nandito ako nagkukwad po sa atin. Kaya medyo magalaw-galaw ako. Apo. Ganun lang yan, sir. Tuloy. Hanggang sa umabot ng ibang transaction, 3,000 pesos. Oo nga, pagka na-experience ko na gano'n, pwede ko na kasing ituro rin sa iba. At saka kung nakikita ng iba yung ginagawa ko, pwede nilang gayahin, mapapabilis tayo. Correct. Ganun. Kaya ganun Sikaso din na umabot ng 3,000 transaction. Oo. Magandang araw, nasingit lang ako. Ako ng konti. Naririnig naman. Sige, patay ko muna yung kwan. Ano ganito? Sa ngayon, magkakasama natin si Sir Edgar at meron siyang Atomy.
siya yung talagang pwedeng magpakita ng transaction, papalitan lang yung mode of payment. Kaya Apo. sa pamamagitan nun, makikita talaga yung mismong product na pinapadala, yung mismong payment na dumarating, at yung mismong income na nakikita dyan sa duck farming. Kasi, Correct. yung mga products ng Atomy, pwedeng ilagay lahat sa basar. Kaya nga lahat, sabi ko nga, kahit anong product pwede, basta legal. Kaya, si Okay Sir po. Edgar, igagayad ko siya para hand in hand, kumikita siya, kumikita rin yung bumibili. At ang maganda, nag-e-enjoy pa rin yung mga members nila doon sa same product ng Atomy. Na Yes wala po. silang wala silang masyadong binago, ang ginawa lang nila, inadapt lang yung system ni F3 at the end of the day, mark my word, after 6 months, magpapasalamat lahat yung mga yan. Bakit? Yes po. Ngayon ko lang nalaman na pag bumibili, may bumabalik. Di ba? Napakasarap. Napakasarap. Paano po kung Thank wala you po, nang Sir ibang August. katanungan at alam naman natin talaga gaya simulan na natin doon sa mga leaders na nanonood at yung mga leaders na nanonood andito ngayon sa tinatawag na video call natin. Gawin po natin yung ginagawa natin ngayon. Katulad ng ginagawa ko, pag meron kayo nakakitang isang leader na nakita yung napakagandang purpose ni F3, pwede nating i-invite pagkatapos kausapin natin. Halimbawa, nakakita si Sir Jojo ng leader. O, i-qualify muna natin. Kasi bakit i-qualify? Kasi needed natin siyang i-qualify para hindi masayang yung oras. Ang tawag doon, nagkakaroon tayo ng profiling. Kaya nung makita ko na si Sir Edgar talagang seryoso, nararamdaman ko talagang gusto niyang gawin at matuto, at yun nga yung nakita niya, isama natin dito sa ating tinatawag na video call para siya mismo yung nakapagtatanong at the same time nagagawa nating palakihin yung ating network. Sir August. Yes. Pag ma-share ko na ito sa mga leader ko dito, gagawa din ako ng GC and then i-add kita upang Opo. gawin natin ito. Opo, gawin natin yan ito, sir, kasi marami rin akong kasama diyan sa sa Atomy ng mga leader. Gusto kong i-share sa kanila to na ang gagawin mo lang naman, palitan mo lang yung pambili mo at makikinabang tayong lahat. At yun yung tinatawag na pinaka first step. At once na magamit na nila yung F3 Basar at yung F3 wallet, sila na mismo magtatanong ano ba to at ano ba to. Diba? Napakaganda eh. Ang kailangan lang nalaman nila, matry mo yung ating application. Ganun lang po. Ako, na member ako sa Ride BNB. Alam mo ba yon, Sir August? Sir, ang grupo ko sa Ride BNB 867. Member ako dyan. Kaya yun nga, sabi ko, opo. Ang Ride BNB, in fairness, maganda talaga. Minsan kasi may mga bagay na yung isang maganda, kahit gaano kaganda, pumapangit. Di ba? Decentralized yan. At immutable na yan. At ang pinakamalapit dyan, renounce. Yun nga yung sinasabi ko kay Sir Mark. Pwede naman natin gawin susunod yun in the future eh. Pero, minsan kahit gaano kaganda, yung sinasakyan na sistema nagkakaroon ng problema. Kasi ang nangyari dyan, okay talaga, functioning talaga lahat ng mga features, pero yung mga tinatawag na may hawak ng dividendo, yung profit na royalty sharing, hindi pumupunta sa kanila. Kaya ipinanganak yung version 2. Ewan ko kung updated ka dyan ha. Yung version 2 naman, ang version 2 naman, sabi nila immutable daw yung number 1, pero sila rin ang bumali sa immutable. Binago nga nila eh. Tama o tamang-tama? Paano naging immutable yung isang bagay na nababago? O kita mo ngayon, binago nila. O nasan na yung pinag-usapan nating immutable? Pero ang good news, pwede ka naman mag-stay doon sa version 1
at mag-stay naman at lumipat doon sa version 2. Prerogative mo yon, nasa sayo yon. Kaya nga, ang pinag-uusapan natin, Oo. meron talagang pagkakataon na minsan, meron talagang diretso ka talagang na kahit ikaw, diretso ka talagang networker. Minsan kasi, pakimute po yung mic ninyo, sumasabay yung sasakyan. Ngayon, minsan kasi dumarating ang pagkakataon, whether we like it or not, kahit in good faith tayo, kahit ako, lumilitaw ako na parang nangyayari, scammer ako. Kasi ang nangyayari, ayan ka na naman, sir. I-invite mo na naman ako, tapos bigla naman mangyayari, hindi naman tayo kikita. Wala tayong choice eh. Ang kailangan natin, try, and try. Hanggang mag-succeed. Wala naman tayong choice eh. Ang choice natin ngayon, mag-adapt ng changes. Bakit? Yung changes kasi pabago-bago yan eh. Pero may isang changes na hindi nagbabago. Ano yung changes na yon? Yung pagyakap sa tama. Ito nga yung F3. Diba? Kaya, once na nag-change ka, nakita mo na yung ngayon si F3, ginamit mo ngayon yung sistema niya, doon sa sistemang hawak mo ngayon yung Atomy, di ba napakaganda ng produkto mo, kilalang kilala yung produkto mo, effective, ang gagawin mo lang, ibis na piso o dollar ipambayad mo, gamitin mo na lang si token. At ang pinakamaganda ito, hindi na sila mahihirapan. Bakit? Kasi kahit anong oras ka magbayad, pwede. Bakit? Wala namang kasing maintenance ang blockchain, my goodness. Ang liit pa ng mga gagamitin mo na service fee. Pag yan, nagdaan yan sa, sa EasyPay, o kaya nagdaan sa GCash, nagdaan sa ganito, di ba? Nagbabayad din sila ng service fee at minsan hindi available. O ngayon, yung mga bansa na hirap magbayad, papunta sa user kung umo-order sila, kung ikaw man ay distributor ng Atomy. O di ba, magiging madali na ang bayaran na lang natin, 24/7, 7 days a week, 365 days a year. Maganda ba o sobrang ganda? Sobrang ganda po. Napakasimple lang eh. Napakasimple lang. Ang kailangan lang natin, sabi ko nga sa isang post ko, ang pumipigil para sa isang network builder o isang dating M-Club na umunlad uli at maka-bounce back to success, yung tinatawag na upline syndrome. Sumobra na yung yabang eh. Porkit marunong ka na, porkit natuto ka na, porkit mentor ka na, ayaw mo nang makinig sa iba. Wala ka ng room for improvement. Ayaw mo nang mag-empty cup. Acne ka na. Ano yung acne? Alam ko na yan. Patutunayan ko sa'yo. Hindi mo to alam. Tama. Yun lang naman eh. Ganun lang naman kasimple. Huwag kang mayabang. Tandaan mo, dapat maging humble tayo. Dapat ang maging pakiramdam natin ganito ha. Pakinggan mo ako Sir Edgar kung ikaw ay aayon sa sinasabi ko. Ako ang aking attitude ganito. Habang ako'y may nalalaman, doon ko nalalaman na wala pa akong nalalaman. Hatulan mo yung sinabi ko Sir Edgar. Yes Kasi po. dapat habang may nalalaman ka, lalo ka nagiging humble. Bakit? Kasi doon mo nare-realize na wala palang kwenta yung alam mo. Tama o tama? Tama. Kasi iba nakaalam lang ng konti. Ang yabang-yabang na. At ang pinakamayabang sa mga yan, sa mga networker, kung sino pa yung kaunti ang resulta, yun ang sobrang yabang. Papanik sa company, ang yayabang eh, taas noo eh. Nung tanungin ko, nag-M-Club ka na ba? Oh. Ikaw ba'y naging company speaker? Yung totoong in-acknowledge ng company as company speaker. Di ba? Yun mga, kahit top 20 pala, wala ka eh. Pero pag umasta ka, ang yayabang nyo eh. O, tiklupan lahat eh. O, pag uwi ng pagka uwi ng presentation, alam mo, natuwa ako sa sinabi ng misis ko, hindi pumasok sa isip ko yun eh. Hindi pumasok sa isip ko yun. Alam mo, sabi ng misis ko, tingnan mong mga yan, ang yayabang pumanik, pero nung umuwi, naglalakad. Hindi pumasok sa isip ko yun. Sabi ko, ang tindi ng asawa ko eh. Oo nga, yung tatlo nakisakay pa sa atin eh. Kaya dapat, walk your talk.
walk your talk, Mm. na dapat abang ikaw ay may nalalaman, doon ko nalalaman na wala akong nalalaman. Kaya tama yung sinabi nung nabasa ko eh. Nasusulat. Eto, nasusulat. Oh, bakit ka nagmamalaki sa mga bagay na iyong tinanggap? Di ba yung karunungan, tinanggap mo lang yan sa taas? At kung tinanggap mo yung karunungan na yan, bakit mo naman ipinagmamalaki katulad ng hindi mo tinanggap? Mabuti nga may tinanggap ka eh. Kaya, anumang bagay na nasa iyo ngayon, wag mong ipagmalaki. Kaya nga Tama. laging turo eh, matalino ka, wag mo ipagmalaking matalino ka. Mayaman ka, wag mo ipagmalaking mayaman ka. Bagkus, kung ikaw ay matalino, magmapuri ka ng ganito. Na Tama. lahat ng kapurihan, wag maghambog ang kanyang, wag maghambog ang matalino sa kanyang pagiging matalino. Wag maghambog ang mayaman sa pagiging mayaman niya. Kasi Tama. bigay lang lahat yan. Kundi Tama. maghambog ng ganito. Ang sabi, maghambog ng ganito. Na nalalaman ko na lahat ng talino ko galing sa taas. Na lahat ng yaman ko galing sa taas. Yun ang ipaghambog mo. Na lahat ng kapurihan nasa taas. Amen. Hindi natin pinag-usapan Tama. kung ano reliyon mo. Wala rin usapan kung ano reliyon mo. Ang pinag-uusapan natin, may pinaniniwalaan tayong makapangyarihang Diyos na gumawa ng langit at lupa at ginawa ka, ginawa ako, ginawa tayong lahat. Correct. Tama Amen. o tama? Tama. Kasi pag pinag-usapan natin, sino tamang reliyon, ay maghihiwa-hiwalay tayo. Ano? Tama? Ang pag-usapan correct. natin, may Diyos tayo. May Diyos ka, salamat sa Diyos. May Diyos si Sir Jodo, salamat sa Diyos. Di ba? Tama. Napakasarap nun. At actually, lahat naman ng Diyos na sinasamba natin, isa lang naman pinanggalingan yan eh. Nagkaiba-iba lang ang paliwanag. Pero ang pinakamahalaga ngayon, Sir Edgar, ang pinakamahalaga ngayon, importante. Diyos. Tama po. Salamat at kung binabalik ko na magaling ngayon, ka. kung meron mang ibang sasabihin yung iba, stop muna tayo. Ibinabalik ko ngayon sa ating CEO, si Pressmark, na sabi ko nga, ginulo na naman buhay ko nito eh. Anong gulo ng buhay ko, tong upline ko, tong brother ko eh. Ginulo yung buhay ko, brother, may nakita na naman ako, tingnan mo kung scam. Eh di nahuli niya na ako sa style niya. Tiningnan ko kung scam, hindi pala scam. Grabe, na-inlove ako. O ngayon, ibinabalik ko na yung ating mikropono sa ating CEO, sa ating si Press Mark Ulgasan. Go ahead, Sir Mark. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood, sa lahat na nandito, ilan tayo dito, 5, at saka sa ating FB live ito ngayon eh. Ganito lang po, marami kasing nagsasabi, eto sir, bigyan ko lang ng diin, maraming nagko-comment, ano ba yan, CEO ng F3 Bazaar, minsan hindi mo kang CEO do sir, kasi ganito yung ganito yung katayuan natin, ganito na lang. Matuto tayo sa buhay. Huwag tayo padaya sa itsura. Huwag tayo padaya sa kung ano-anong sinasabi. Ang alamin natin ay ang bawat salita na binibitiwan. Tama. Yung binibitawan ba na ibinabato sa atin na information is makatotohanan. Katulad po ng nakaraan na sinabi ko doon sa ating online Zoom din, a person can lie, a people can lie, but doesn't number. Pagdating, when it comes to business, sa industriya ng pagninegosyo, uso na ito ngayon, online na, maraming offer. Ito warning sa lahat. Napakaraming offer, napakaraming pangako na ito kikita ka sa ganitong panahon, kikita ka ng ganito ka laki. Unang-una natin titingnan kaagad dyan, yan ba ay viable? Yan ba ay possible? Kaya ito si Sir August, gustong-gusto ko ito laging nagtatanong sa akin. Para lahat ng tanong, yan ay agam-agam. Yan ay, ang mga tanong natin is kalinawan sa ating kaisipan na maarok natin, makita natin na ang offer
ng isang kumpanya ay viable at makatotohanan at pwede na nating i-expound, pwede nating palakihin yung ating effort, yung ating magiging kilos nang sa gayon, pag tinrabaho natin, magiging kapakinabangan sa ating buhay, especially sa ating pamilya. Bakit? Kapag hindi viable, babalik na naman tayo doon sa konsepto. Kapag hindi viable yung offer, kapag ang offer puro hyping at hindi makatotohanan, after 3 months, at the end of the day, in short, at the end of the day, maghihiwa-hiwalay ulit. At masasayang ulit ang mga effort ng bawat isa. Ngayon, uulitin ko po, ang negosyo, ganito ang prinsipyo ng negosyo. A person can lie, a people can lie, but doesn't number. 1 + 1 always 2. 3 × 3 always 9. Hindi magbabago yan. Ngayon, pag nakita mo na ang mathematics ng isang negosyo ay makatotohanan, talagang hawakan mo na. Panindigan mo na. Bakit? Kasi kapag ang isang negosyo, nakita mo na may potential, ngayon, magpapadala ka ngayon doon ulit sa mga hype, sa mga offer dyan sa labas na beyond mathematics, computation, madidi-focus ka, masasayang na naman ang panahon natin. Hindi na naman tayo makakapag-create ng ating network empire. Hindi na naman tayo makakapag-establish ng ating business na mapagkukunan natin ng pang-araw-araw. Yun yung kahalagahan eh. Yun yung importante when it comes to business. Kailangan makapag-build tayo ng strong foundation doon sa ating business na ginagalawan. Katulad nito, ito ating F3 Bazaar na to, itong ating F3 project na ito. Pag once na na-build natin ito ng malakihang network, malakihang consumers, kapag marami ka ng transaction, especially bigyan natin ng diin yung abundant marketing natin, bigyan talaga natin ng diin kasi napakalaki ng potential na darating ang panahon, marami tayong transaction. Yung transaction na yan natin, yan yung magbibigay sa atin ng profit at yung profit na yan ang magbibigay sa atin ng panggastos natin araw-araw na kahit, tandaan natin na kahit hindi ka na magtrabaho, hindi ka na alam mo yun, ang dami-daming nang makaawa sa kumpanya, hanapan ninyo ako ng mapasukan dahil wala na kaming source of income. Dito po, i-build lang natin yung ating transaksyon, yung transaksyon na yan, ang magbibigay sa atin ng profit at magbibigay sa atin na mapagkukunan ng ating gastusin sa pang-araw-araw. Again, huwag po ninyong tingnan yung mukha ko. Dahil itong mukha ko na to, itong physical appearance ko na to, hindi magbibigay sa inyo ng pagkain ito. Ang magbibigay sa inyo ng pagkain, ang magbibigay sa inyo ng result is yung inyong proof of works gamit ang sistema ng F3 Bazaar. Itong mukha na to, itong itsura na to. Hindi ito magbibigay ng piso sa inyo. Ang magbibigay sa inyo ng profit, ang magbibigay sa inyo ng income, effort din ninyo. That's the point. Yung proof of works. Tama po, sir. Ilagay natin yan sa isipan natin. Yung mga, sabihin na natin, multi-billion company, nag-offer sa inyo, papasukin ninyo. Kasi multi-billion, napakalaking company. Tanong, magbibigay ba yan sa inyo ng komisyon? Dahil multi-billion. Hindi. Ang magbibigay sa inyo ng komisyon, ang magbibigay sa inyo ng income, result pa rin ninyo. Kilos pa rin ninyo. Hindi yan magbibigay ng, dahil multi-billion, magbibigay ng profit. Hindi. Walang ganun. Ang magbibigay sa inyo, ang magbibigay sa atin ng income, yung sang-ayon doon sa ating kilos, sang-ayon doon sa result. Kahit saan dako tayo ng mundo pumunta, kahit gaano kalaki ng kumpanya, kapag hindi mo kinilusan, walang profit na ibibigay sa'yo. Uulitin ko, ang offer sa atin sa ngayon, very rampant.